doblein mo na ang katitira mo para hindi ka na magising. Baka alam ko, nagmamatsyag ka. Ngayon pa lang, doblein mo na ang katitira mo para hindi ka na magising. OMG mga kababayan, panoorin po natin ito si Marcos Jr. Kaya Bongbong Marcos, patunayan mong hindi ka drug addict, magpa-hair follicle test ka dahil nakakahiya naman sa ating mga magigiting na kapulisan at kasundaluhan na itinataya ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya at ang kanilang panahon pagprotekta sa demokrasya ng bansa at ang kanilang amo, ang kanilang commander-in-chief, wala man lang delikadesa na magpa-hair follicle test. Utang ina, hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ng mga nasa baba ng ating hukbong sandatahan at kapulisan. Ano kaya ang nararamdaman nila kung ang siniserve nila na commander-in-chief ay drug addict? Sumi! Drug addict ang presidente dahil in-order na yung Supreme Court na mag-hair follicle test. Nagkaroon ng planning para sa hair follicle test. Anong petsa na? Kaya Bongbong Marcos! Ayan na si Bongbong Marcos mga kababayan, anong petsa na? Takot na takot pa rin magpa-hair follicle drug test. Kung kaya't ayon din sa kanila, di ba? Sabi nga nila, kung walang kasalanan, ba't hindi sumuko? Ba't hindi humarap? Dito ngayon ka Marcos Jr., kung hindi siya addict, bakit ayaw niya magpa-hair follicle drug test? Di ba mga kababayan? Kasi nga po, yan po ang sinasabi ng kanyang kapatid, kanyang ate mismo. Ito nga pong si Senador Amy Marcos. Diyan po sa rally ng INC. At speaking of rally ng INC mga kababayan, ako po, eto na kaya ang hudyat. Si Senator Marcolita mga kababayan, makakalaya na at makakarating nga po mag-judge dyan sa impeachment kay VP Sara. Nako, eto, panoorin natin mga kababayan ng buong detalye. At ang mga artista, grabe ano ho, talagang itong si Vice President Inday Sara or ang mga Duterte ay ang mga artista po, no? Sinusuportan po siya. Nako, magugulat kayo dito sa isang artista mga kababayan. Ha? Anak po ito ng sikat na artista na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Grabe, as in, magugulat po kayo mga kababayan. Okay? So yan po ngayon ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ngunit bago natin tunguhin ang mga detalye, pakikisuyo po muna ako, pakilike at pakishare sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, pakisubscribe na rin po kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa inyo kabayan, wala po yung bayad. Kung inyong mamarapatin, ituloy na po natin ang video ito. Okay, ito na po mga kababayan, ano ho? Ito. Bukas, ito, napipinto po ito mga kababayan na darating po, no? Or hindi pa na bukas, sa Monday, sasalubong po ang mga INC, ano, sa rally na kanilang gaganapin. No? At ito nga, nauna nang nagbabala, ito pong PNP. Takot na takot na yata mga kababayan, ano ho? Ang mga grupong walang permit na mag-rally sa araw ng SONA, hinikayat ng PNP na sa Freedom Park na lang isagawa ang kanilang aktibidad. Ang report ihahatid ni Vic Sumintak. Pinaalalahanan ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga grupong hindi nakakuha ng permit na magrarally sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27 na huwag nang magpumilit na pumasok sa Commonwealth Avenue at Batasan Complex. Sinabi ni General Nartates na malaya pa ring magdaos ng kanilang rally ang mga grupong walang nakuhang permit sa mga Freedom Park na kinabibilangan ng Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilao at Raha Sulaiman Park sa lungsod ng Maynila. Batay sa umiiral na patakaran ng mga local government units o LGUs, hindi na nangangailangan ng permit ang mga aktibidad na isasagawa sa mga designated Freedom Park. They don't have the necessary permit. Meron naman tayong Freedom Park in
Manila, ano yung Freedom Park natin? Nandun ang Liwasang Bonifacio, nandun ang Plaza Miranda, nandun ang Plaza Dilao, yung Sulaiman ba yun? Oh. So, doon na lang sila. At isi-secure din namin sila doon. Batay sa report na tinanggap ng PNP, pinapayagan na magdaos ng rally ang grupong bayan sa harap ng St. Peter Church sa Commonwealth Avenue mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang grupong Sanlakas na magtitipon-tipon naman sa harap ng Toyota Commonwealth mula alauna ng hapon hanggang gabi. At ang grupong Better Brighter na magrarally sa harap ng Commission on Audit at Sandigan Bayan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa araw ng SONA. Vic Samintak para sa Wala pa po dyan mga kababayan ng INC. Hindi pa po natin matiyak kung saan po ang rally na gaganapin ng INC. Ano ho? At ito ba ay sa Luneta, sa Bonifacio? Kung saan po sila? Dahil mayroon po silang taunan yata na ginagawang ganitong mga rally mga kababayan. Ang tanong lang ngayon, sino-sino pa ang kanilang mga kasama? No? Anong mga relihiyon ang maaring lumahok po dito sa INC mga kababayan? Nako po, abangan po natin yan. Ano ho? Abangan po natin yan kung sino-sino pa ang maaari nating makita na mga magrarally dyan mga kababayan. O, teka lang ha. Teka lang mga kababayan ha. Wait lang. Huwag muna yan. Huwag muna po yan mga kababayan ha. So, ito po ang mga sumisigaw. Ano ho? Malamang maririnig din natin bukas yan mga kababayan. So, aside from dyan, ito nga kay Senator Marcolita, di ba? Bakit hindi pa si Senator Marcolita doon sa pagdalo, di ba mga kababayan? Impeachment or dapat makalaya na Senator Marcolita, wala naman pong kasalanan eh. Dahil nga po, pumilik na mismo nagsabi, hindi na po yun wala na po cleared na po si Senator Marcolita. Di ba mga kababayan? Pero bago natin tunguhin yan na ibang mga kababayan, unahin lang po muna natin itong nakakagulat po ng mga artista na sumuporta po kay Vice President o sa mga Duterte. Tingnan niyo po muna itong isa na to. Pokwang Mirel Soriano defend Joshua Garcia over pro Sara Duterte deleted post. Kita niyo mga kababayan, ito pong si Joshua Garcia, artista. Pokwang on Joshua deleted post. Nagkataon lang kasi na artista si Joshua. Pero kapag ordinaryong tao ba yan, papansinin mo ba? Nagkataon lang ang artista siya. Karapatan niya yon, hayaan natin siya. O, kita mo? Kita niyo mga kababayan? Ayon dito kay Pokwang, no? Karapatan niya yan. Nagkataon lang na artista sikat. Masyado kasi itong mga akala nito mga kabilang kubol mga kababayan, lalo na itong mga dilawan. Akala nila pag mga artista, mga sikat, kalina lang talaga. Ayaw nilang magsuporta sa mga Duterte. Ano ho, mga kababayan, ito yun, no? Ito, anak ito ni Willie Revillame. Alam naman po natin si Willie Revillame, no, mga kababayan. Bumaliktad lang po si Willie kasi. Nagpagpunta doon kay Marcos, Kubol, eh. Kung nag-stick lang sana ito noon, baka nanalo po si Willie Revillame, mga kababayan, di ba? Ayan tuloy, laglag siya. Bigay ng kanilang pananaw si Pokwang at Mirel Soriano sa kontrobersyal na kisasangkutan ni Joshua Garcia. 2 araw ng laman ng online discussion si Joshua matapos siyang mag-repost sa TikTok ng isang curated video na ikinukonekta ng ilang netizens sa pagiging pro Vice President Sara Duterte. Bagamat na-delete na ang naturang repost, nananatiling tikom ang bibig ng kapamilya aktor sa isyo. Sa panayam sa kanila ni Boy Abunda nitong Martes, Hulyo 21, kinuhang reaksyon ni Pokwang at Mirel tungkol sa burado ng post ni Joshua. Ipinaliwanag muna ni Boy kina Pokwang at Mirel ang pinagmulan ng kontrobersiya bago hiningi ang kanilang opinyon. Tanong ng host, nag-repost si Joshua sa TikTok ng isang curated video na kung panunuorin mo ay parang pro Vice President Sara. It had been taken down ayon sa ating balita and we're trying to get in touch with Joshua Garcia para natin malaman what are your thoughts.
Walang pag-alinlangan sa pagsagot si Merel na iginiit na may karapatan ng bawat isa sa sariling paninindigan. Yun! That's his platform. And kung doon sa naniniwala, kaya nga tayo mayroong freedom of speech. Yun! Tama! Tama ka dyan, Merel Soriano. We are free to express our own opinions and voices sa sarili nating platform. It's just who happens na mayroon din opinion ang mamamayan, ang audience natin, sabi ni Merel. Ayon din dito si Pokwang, nagsabing hindi dapat iba pa ang pagtrato kay Joshua dahil lamang sa pagiging artista nito. At niya, nagkataon lang kasi na artista si Joshua, pero kapag ordinaryong tao, bayan, papansinin nyo ba? Nagkataon lang artista, karapatan niya yan, hayaan natin siya. Marami akong kaibigan na nagkakaiba kami ng mga sinusuportahan. Nung isang araw kasama ko, nagdidir kami, wala kaming sumbatan. Hindi lingid sa marami na naging biktima rin si Pokwang na matinding online hate nakalipas ang ilang taon sa kanyang political views. Kita nyo mga kababayan, ganun lang talaga yun. Walang pakialamanan, di ba? Si Joshua kung yun ang kanyang paniniwala, susuportahan no, mga kababayan, no? Sa campaign, so wag na kayong ma-stress kay Joshua. In an industry where showing support to Inday Sara could invite cancellation. Joshua refuses to hide his political conviction. Daghang salamat, Joshua. Kita nyo mga kababayan, hindi po nagpa-apekto si Joshua sa kanya po ritong mga kababayan, kanyang political pananaw. Katulad po sa atin, marami pong mga galit, di ba mga kababayan? Pero hindi po tayo nagpapatalo dyan, no? Ito si Joshua, sikat na rin po yan mga kababayan, ha? At ito nga sila Merel, ganun din ang kanilang sinasabi. Aba, mayroon dito mga kababayan, ito talaga, mas latest ito. Ito talaga, mas latest ito. Tingnan nyo po ito mga kababayan. Bago lang ito, Ito pong si Raisa May, usap-usapan matapos i-follow si Katie Duterte sa Instagram. Grabe mga kababayan, no? Nag-trending. Ito po mga kababayan, no? Nag-follow daw po ito si Raisa May dito kay Katie Duterte. Abay, hindi ka ba naman magpa-follow kay Katie Duterte? Bukod sa maganda, sexy, matalino pa. Di ba? Pag nagsalita, akala mo, pang-presidente na rin Sumusunod sa kanyang ate, mga kababayan. Nag-trending sa social media si TV host at actress Raisa May Dizon matapos mapansin ng ilang netizen na nakabilang si Katie Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga Instagram accounts na kanyang pina-follow. Kita nyo? Nagsimula ang usapan matapos ibahagi ng isang netizen ang screenshot ng follow list ni Raisa na agad namang nagbunsod ng iba't ibang reaksyon online. May ilan na nagsabing kanilang kinukumpirma ang impormasyon. Tinik ko kung totoo at oo nga nakafollow si Raisa, pero selective naman ang tao sa Reddit. Ika-cancel lang nila yung gusto nilang makancel. Ani ng isang netizen. Then man, marami rin ang nanawagang huwag agad bigyan ng political meaning ang simpleng pag-follow sa social media. Itinuro ng iba na naka-follow din kung ano si Raisa sa social media accounts ni dating Vice President Leni Robredo. Kita nyo naman ito mga kababayan, di ba? Nakapalo din pala ito si Raisa kay Leni Robredo, pero nakapalo siya dito kay Veronica or Katie Duterte, anak ni Pangulong Duterte. Abay, mas okay naman yan, Raisa, sa pinapalo mo. Kisa naman doon sa pare na adik, di ba mga kababayan? Si Father Flaving Addict, di ba? Ang kanyang pina-follow sa Facebook, Antot Gaming. Pero mo, follower ka sa mga group na Antot Gaming. Isa ka pa naman pare at addict. Tapos naka-follow ka sa ganun. Nasaan ang moralidad mo dyan? May nagsisimba pa dyan? Nagsisimba pa kayo dyan? Di kayo kinikilabutan? Ako, hindi na ako Katoliko Pero kung Katoliko ako, hindi na ako magsisimba dyan. Pero naka-follow pala yan sa Antot Gaming. Pagkatapos bukod sa Antot Gaming, ano pa? Addict pa. Wala pang pinakitang certificate ng hair follicle drug test. So, alam mo kasi yung addict, ako pag hindi ka na dyan, wala Di ba? Kita nyo mga kawayan Tapos ngayon mayroong magpapansin.
Natural yan mga kababayan. Ganda naman ni Raisa eh. Anong gusto nyo? Ipalo ni Raisa yung pinapalo ni Father Plave. Oh, hindi pa tayo tapos mga kababayan sa mga follow-follow na yan. Ito pa ang mas matindi. Ito ang talagang hindi mo inaasahan mga kababayan. Ito, sikat na sikat, anak ng senador. Hindi pala anak ng senador. Anak ng sikat na artista. Baka si tatay. Panoorin natin. Ayan mga kababayan, no? Si Cristina Concepcion. Casey Concepcion. Naka-follow din. Teka. Ayan, no? Nakapalo dito kay Inday. Noon pa naman daw, sabi ng isang nag-comment, TDS na daw si Cristina Concepcion. Oh, kita nyo mga kababayan, nakapalo kay Inday Sara Duterte. Itong si Casey Concepcion, no? Oh, ang sabi dito, hello DDH, awayan niyo na din si Casey Concepcion. Oh, awayan niyo si Casey Concepcion kasi nga nakapalo daw si Casey Concepcion dito kay Inday Sara Duterte. Mantakin nyo yan mga kababayan. Nakalaban ng kanyang stepfather. Stepfather nito si Kiko, di ba mga kababayan? Itong si Casey Concepcion ni si Kiko, di ba? Ang tatay kasi nito si Gabi Concepcion eh. Oh. Pero alam naman po natin kung nasaan na ito ngayon, di ba? Pero naka-follow pala ito kay Vice President Sara. Mga DDH, awayin nyo na si Casey Concepcion. Lahat naman kasi ng mga nagpapalo kay BP Inday Sara or sa mga Duterte, inaaway ninyo eh. Wala na kayong maisip na ano, di ba mga kababayan? Oh, ano inyo masasabi dyan? Ang mga sikat na mga artista, mga kilalang artistang tao, sa mga Duterte po, nakapanik. Yung iba siguro dyan, na mga sikat, ayaw lang magsalita kasi nga baka maapektuhan ang kanilang trabaho. Lalo na mga kapulisan, mga AFP, marami po dyan. Hindi na lang po sila pwedeng magsalita, mga kababayan. Diba? Alam ko mga mayor, mga gobernador, mga congressman, marami po dyan mga maka-Duterte, ayaw lang po talaga nila magsalita ngayon kasi alam mo naman, pag nagsalita ka, kahit wala kang, kanyo naman si, diba? Senator Marcolita, diba? Hindi naman siya, wala naman po siyang kasalanan eh. Pero siya ngayon nakakulong. Pero yung mga mga kababayan, yung mga sangkot sa flood control, wala pa. Ba? Ito nga, oh. Sabi nga dito ni Kifichu, no? Dear BBM, for everything you've done to the Filipino and to the innocent people who dare stand against you, pagbabayaran mo now in the afterlife. Ayan po, sabi dito, Kificho, na may picture po ni Senator Marcolita. Yan. Marami po talaga ang mga, katulad ng kanyang tatay, di ba? Marami pang mga nagreklamo noon sa kanyang tatay. Na talagang maraming mga inapi. Kinukopya niya lang talaga ang kanyang tatay. Kaya nga siya junior eh. Siguro, pinaninindigan niya lang, senior, ginawa itong pang-aapi sa mga tao noon, ay gagawin ko rin ngayon. Gaya-gaya lang yan mga kababayan, di ba? Kaya sana magaya din. Magaya din siya sa kanyang tatay kung paano silang napalaya sa Malacanang. Sana lang yun ha. Hindi naman natin tiyak eh. Kasi nga, di ba may on na lang eh. Lapit na eh. Tatay Digong at saka si BP Sara talagang wala silang na alis ito eh. Ayaw nila mag-resign ito. Gusto nila patapusin talaga mga kababayan. Patapusin mo yung inyong termino para malaman natin kung may magawa ka ba. Kaya lang mga kababayan, wala siyang nagawa eh. No? Ano sa tingin niyo dyan? Ito na, higop muna ako ng kape ha. Mangyayari ba ito mga kababayan? Ito pang gigipit ni Marcos Jr. ay kanya rin pagbabayaran balang araw. Okay, so ito naman, Senator Marcolita, malaki ang pag-asa na maging judge dyan sa Senado. Ito po no, kahilingan ni Marcolita na makaboto sa impeachment nasa Senado na. Ito, mga kababayan, ito po yung post na ito. Basahin natin ang detalye. Kahilingan ni Marcolita na makaboto, inirefer sa Senado. Inirefer ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sa Senado
ang kahilingan ni Senador Rodante Marcolita na payagang makabuto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay kasalukuyang nakadetine. Ayon kay Escudero, ang Senado bilang legislative body ang may kapangyarihan magpasya kung amyendahan ang mga patakaran ng impeachment court upang payagan ang ganitong mekanismo. Anya, susundin ng impeachment court ang anumang magiging desisyon ng Senado sa usaping o. Alam niyo mga kababayan, ito pong Senado, sa ganyang forma nila po, anytime po pwede naman po sila makapagbago ng rules, no? Ito sana si Chess Escudero, kung talagang mayroon pa siyang natitira na pagrespeto sa kanyang tungkulin sa kanyang institusyon, ano, na yung which is ang Senado na yan. Hindi siya magpalamon doon sa kanyang prinsipyo na bumabaliktarin kung saan yung makikinabang doon sila. Tulad nitong si Joel Villanueva, di ba? Kung saan sila na hindi sila mapapahamak at hindi sila makukulong, doon sila kakampi, di ba? Ang lagi Senator Marcolita, kahit alam nila na makukulong sila, pinili pa rin nila ang manindigan po para sa bayan. Pero kita nyo naman itong dalawang ito, Villanueva at saka itong si Escudero, personal po ang kanilang paninindig. Now, sana wag silang lamunin, wag silang malunod sa kanilang personal na prinsipyo. At payagan nila si Senator Marcolita na makadalo. Kasi po, kulang na kulang ang mga abogado dyan eh. Wala pong masyadong alam eh. Ano, Tulpo? Ano ang alam ni Tulpo? Bindalo. Yung isa naman, ang pinag-ano lang, yung oras lang, masyadong conscious sa oras. Di ba? Parang luging-lugi eh, itong si Rapi Tulpo sa oras lang. Ilang minuto lang na, ilang segundo lang na lamangan na Senator Robin eh. Wala namang katorturan ang kanyang mga nagsasabi. Ganon ito yung kanyang kapatid. Akala mo kung makaipal itong si Bindalo, sasabihin pa kay parang paringgan pa niya Senator Robin na hindi daw yung dapat talakayin dyan. Mga senador nga, mga judge nga sila eh. Eh yung judge ngayon, na ano nga ng credibility, di ba? Kumbaga, naliliglig nga ang kanilang credibility. Naliligalig pala. Eh. Di ba? Eh, ayaw mo bang katunayan? Oh. So ngayon mga kababayan, ito po, ako, meron pa rin akong kahit papaano natitirang pag-asa na si Senator Marcolita, masisilayan po natin dyan sa Senado. Malay natin, may milagrong mangyari dito sa 27. Natin alam, di ba mga kababayan? Sa tingin nyo, kasi biglang napakatahimik ng INC. Diba? Napakatahimik ng INC mga kababayan. Okay? So, ito. Tingnan natin ito. Yari itong si Matibag mga kababayan. Si BP Sara ay aambang kasuhan itong si Matibag. Ito. BP Sara, posibleng kasuhan ng MBI. Posibleng kasuhan ni Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation ng malicious prosecution kung mabibigo ang ahensya na makapagpalabas ng ebidensya matapos ang kanilang investigasyon sa umano'y assassination threat ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Di ba mga kababayan, naglabas sila sinasabi nitong si Matibag na mayroon daw silang mga person of interest, mga mahigit nga daw 20. Pues, yung mahigit na 20 na yun, nasaan na yun? Bakit wala ka man mga ilabas na mga isa doon? Tapos sasabihin mo, rason mo, mga confidential ito? O ba? Bakit nyo ini-impeach si BP Inday Sara? E confidential din. Bakit gusto nyo malaman? Hindi pala. Pagka kakampi ni BP Sara or kay BP Sara or sa mga Duterte, kailangan yan ilantad. Kahit confidential pa yan, wala pong secret-secret dyan, walang confidential dyan, walang intelligence dyan. Pag mga Duterte side ka, kailangan mong ilantad yan. Pero pag sa kanila, kay Marcos Jr., 14 billion confidential ba? Wala yan, confidential yan. Si Matibag, ganun din, confidential din, hindi po pwedeng i-reveal. Ngayon, antayin mo ang resback ni BP Inday Sara. Kasi po pwede kang kasuhan dyan dahil hindi ka makapaglabas ng ebidensya. Kung ako nga, idagdag pa nila yung kay ginamit ni Matibag, yung affidavit ni, pangalan nito?
si Las Cañas, di ba? Subline din dito si pumayag itong si Chess, di ba? Na gamitin yun dyan na hindi naman po pala notoryado at wala naman dyan mismo si Las Cañas. So ito mga kababayan, maliwanag po na nagkakaisa po sila para siraan si BP Inday Sara. Pero despite ng mga ganyan mga kababayan, hindi po sila nagtatagumpay. Taong bayan, BP Sara pa rin, 30 pa rin ang talagang gusto or ang pinapanigan ng taong bayan, no? Mga kababayan. At speaking ng taong bayan, tingnan nyo nga ito, may post dito si Juan Palangana Nation. Isa po itong dating pulis mga kababayan. Ito rin po, supporter din ni Tatay Digong ito mga kababayan. Videoan mo. Wala ko. Alam niyo nung panahon ni Duterte. Wala man lang bumaba, love. Videoan mo. Walang ganito. Walang ganito. Wala talaga. Videoan mo. Ganito ka-safe sa Pilipinas ngayon. 'Di ba? Safe na safe lahat ng mga Pilipino. Videoan mo. Wala ko. Alam niyo nung panahon ni Yan o mga kababayan. Wala man lang bumaba. Babae o, inuhold up o. Babae, inuhold up mga kababayan, di ba? Ganito po ngayon ka-safe ang mga Pilipino. Sabi nga dito ni ma'am, wala po niya na panahon ni Duterte. Mga kababayan. Ganito po ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Panahon ni BBM. Ito pa ho. Ito talaga malupit mga kababayan. Araw na araw, ayun ho. Bumaba itong riding ng tandem. Yung babae na bumibili, inagawan or hinold up talaga doon, no? Ayan, may mga nakakakita, oh. Ang haling tapat. Araw na araw, mga kababayan. Araw na araw. Babae din, no? Kaya kayo, mga babae, wag na po kayo magdadala ng mga alahas, mga pera malalaki, no? Pero mo, naka-short nga lang itong babae na to, yo. Kung tutusin nga, parang ano kayang kinuha sa kanya? Cellphone? O yung kwintas niya. Kwintas ata, no? Kaya, ayun, no, kwintas ata kasi mahawak sa liig. Yun. Diba? Nakakatakot na mga kababayan, no? Pero mo araw yan, ha? Tanghaling tapat yan. Itong isa, medyo ano pa kasi gabi, eh. Baba, love. Videoan mo. walang ganito. Pero wala pong ganito sa panahon ni Tatay Digong, no? Naman ng mga kababayan, no? Ang parang na-traffic lang ito, no? Grabe, no, mga kababayan, ano? Kutsilyo ba yata yung tinututok sa kanya, oh? Ayun, no? Ayun, ito totoo. Ang klase mga kababayan, ano? Kawawa talaga ang mga maliliit na tao sa mga... Wala na ito noong panahon ni Tatay Digong. Ngayon, nagbalikan mga kababayan, ano? Ay, nako talaga, Marcos. Wala talaga maasahan sa'yo sa zona. Ito lang tayo. Or na Ito kay Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin kung ano masasabi niya rito kay Senator Marcolita, mga kababayan. how do I put it, 'di ba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan eh, pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, pati kung
naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng ng tao. Pinutya pa. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing and then bakit magkabila na yung sinasabi ng magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, nag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay nyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Eh ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitignan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat. Kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost na bayaran na walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero dun lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon. Utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan. At saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin,
kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na 'Di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment So, nahihirapan siya. Tapos proxy niya sana si Senator Erwin kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa ring maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin. Ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman. Nasaan kaya yung mga ghost ng Kuratong Baliling? At ang Corbito Dacer. Ay, Senator Lacson na. Sa pinag-uusapan Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako Nako, sino kaya yung may issue din tungkol sa semento? Sabi ni Senator Alan, you want to cement. May balita ko, may isa ring senador na may issue tungkol sa semento. Sino kaya yun, mga kaubayan? Kilala nyo ba?
Ano bang issue tungkol doon sa simento? Kasi sabi ni Senator Alan, you want to cement. Ibig isisiniming-simento. Naplansya niya talaga ng maigi. Sino kaya yun? Kung kilala mga kaubayan, comment nyo nga. Ide. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Tayo matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, 'di ba? So plunder din ba 'yon? Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman 'yon. 'Di ba? Ginamit mo naman 'yon. Hindi mo namang binulsa. Nako, Senator Lacson, kilala pala ni Senator Cayetano. Ang mga nagbibigay din sa iyo, katulad ni Senator Marcoleta. So anong rason mo? So bakit hindi ka nakulong? Bakit hindi ka kinasuhan? Si Senator Marcoleta nakasuhan eh. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito eh. Kasi bukas supina pag-uusapan. Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo. Kasi minsan, syempre, tao ka rin. But, kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa iyo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. Di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So, sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo, after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya, tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. Correct. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues na how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung masolve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So, may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. But hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson. Why don't you tell the Filipino people, if we want to get to the bottom of the flood control, eto plano. Eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag. Eto yung mga LGU, Quezon City,
Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city. O eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity. I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, doon sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, 'di ba, kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan sila, dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there. And I respect the presiding officer, I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you Tanes, Ira, Kahes, laban. Wala na po tayong choice, kaya laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung oo, kung yes man na lang po tayo lahat, di ba? So, laban po tayo. So, prayers po. Napaka-importante prayers that we discern right versus wrong and have the strength to do what's right. So, God bless you. Happy Sunday po. I hope I don't have to vlog that often and answer the issues because Ayan nga po mga kababayan, So kung atin pong susumahin itong mga sinabi ni Senator Cayetano, si Senator Marcolita ay hindi po dapat nakukulong. Kasi kung ganon, pang pagbaksihan nila tungkol dito sa campaign donation, ganito rin naman si Lacson eh. Di ba? Mayroon din silang ganito eh. Bakit walang action kay Lacson ng ganyan? Mga kababayan. Pagkatapos, tungkol naman sa issue ng pagdalo ni Senator Marcolita sa impeachment, kayang-kaya naman po nila yan eh. Diba? Nagawa nga nila mag-quorum ng 12 lang eh. How much more ngayon yan na pwede ng desisyonan. Total, hindi pa naman po convicted criminal yan. After all, hindi naman po kaso ng flood control yan, corruption, hindi naman po kaso ng malita yan. Isa lang po ang meaning nito mga kababayan. Pag hindi po gumalaw, si Jesus Escudero, talagang wala po talaga tayo nga saan dito. Napaka-bias po talaga. Talagang gusto lang nilang panindigan ang kanilang pagiging hudas sa bayan. Hindi po sila naglilingkod sa bayan pagka ang kanila pong paglilingkod ay kalahati lang po, pabor lang po sa ng administrasyon sa tamaan. Pero kung masusunod po yung tamang hustisya mga kababayan, Marcolita dapat wala na yan, hindi na nakulong, laya na yan mga kababayan. At sa tingin nyo, ano kaya ang maaaring maganap sa Monday? Matutupad kaya yung wish ng mga itong mga taong bayan na si Marcos ay malis na dyan, no? Bangag, alam ko, nagmamatsyag ka. Mamatsyag ka daw, bangag. Sabi nga dito, di ba, bakit takot ka sa airport? Pagprotekta sa... Kaya Bongbong Marcos, patunayan mong hindi ka drug addict, magpa-hair follicle test ka. Yan, magpa-hair follicle test ka daw, Marcos Jr. kung patunayan mo na hindi ka addict. Ayon po dito ang nagrarally. Dahil ayon pa sa Supreme Court, dapat inuutusan ka na magpa-hair follicle drug test. Ayaw mo, duda ng taong bayan. Mismo sinabi kasi ng ate mo eh. Kung hindi sinabi ng ate mo na hindi ka addict, hindi po kami basta maniniwala, di ba? Kaya lang, sinabi na po ng ate mo yan eh. Diba? Doon pa mismo sa rally ng INC. At mangyayari din kaya yun uli? Lalabas na kaya ng ebidensya sa rally ng INC. Ang tahimik ng INC ngayon mga kababayan, ano? Alam niyo po, tahimik. Sabi nga nila, pag ang ilog ay tahimik, mga kababayan, pag tahimik. Pag ang balon ay tahimik, malalim. Mga kababayan, excited na ba kayo sa SONA sa Monday? Ako excited na. Excited na ako para malaman na naman kung ano ang pangako Marcos na matatapos na lang po ang kanyang termino, puro pa rin po pangako.
kakaroon po tayo ng Guinness Book of Records. Hindi po accomplishment kanya pong a-announce na SONA. Pangako at pages galing sa mga kababayan, kung ano pong inyong masasabi, komentaryo at opinion, huwag po kayong mahihiya, pakicomment po dyan sa comment section sa baba. Pag-uusapan po natin. At muli, this has been our channel, Pansamantalang Magpapaalam. Bye-bye!